Ika-11 ng Pebrero nang magsimulang pangangampanya ng tumatakbong senador at party list. Ang panahong ito, ginamit ni Ate Vilma para siyasatin ang mga tumatakbo sa posisyon. Kaya dismayado na ito sa ilang kakandidato na hindi man lang sumusunod sa tamang pagkakabit ng campaign materials. Ano yung mga pakiramdam ng mga tao at saka yung takot siya sa Diyos. Takot siyang gagawa ng masama. Sa isang Facebook sumbungan group, inihayag ng isang hindi na nagpakilalang netizen ang pagkadismaya nito. Ang kanila kasing gate, nilagyan ng campaign poster ng isang tumatakbong party list kahit wala naman daw silang ibinigay na permiso. Paliwanag ng COMELEC, mahalaga na may permiso ang pagkakabit ng campaign materials sa pribadong mga lugar. Ang pinaka-importanting consideration dyan kung naglalagay sila ng campaign material sa private na lugar, dapat may consent. May consent yung may-ari. So kahit private yung lugar na yan, pero wala namang consent yung may-ari, illegal na yan. So actually yung may-ari mismo ng property, pwede na nilang tanggalin yan because hindi nga sila nagbigay ng consent. Kahit hindi pa nila ipaalam sa amin yan, pwede na nilang tanggalin. Sa pagsasagawa ng mga Oplan Baklas ng COMELEC, madalas nilang makitang paglabag sa mga pagkakabit ng campaign materials ang pagkakabit nito sa mga poste, puno at hindi designated na campaign places. Katunayan, simula February 22 hanggang February 28, 27 na ang napadalhan ng notice to remove dahil sa mga nakitang paglabag sa buong Cordillera. Mula sa bilang na ito, 11 pa lang ang nagbaklas sa mga campaign materials matapos silang bigyan ng 3 araw na palugit. Very basic naman na ang pwede lang lagyan ng mga posters kung public yung area, kung sa mga public areas ay designated poster areas lang. Kung hindi nakalagay yan sa designated poster areas at ito ay nakalagay sa isang public na lugar like waiting sheds or sa public market na mga billboards na hindi naman designated poster areas ay hindi na natin actually sila kailangan sulatan but pwede na nating tanggalin considering na ito ay illegal na. We will be assessing kung there is a need to file appropriate cases considering hindi din naman yan immediate na malalaman natin na yung kandidato mismo ang naglagay. Pwede namang supporters lang din or yung mga nautusan lang. So we will be assessing muna if we will be filing charges but as of now, yun munang pag-enforce natin ng tamang lalagyan ng ating mga campaign materials, yun muna yung ating concentration. Nauna nang inihayag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang maigpit na pagpapatupad at pagsunod sa campaign rules, lalo't bukod sa pagbabaklas. Madami pang mandato ang COMELEC sa paghahanda sa May 2025 national and local election. Kung araw-araw na lang kami magbabaklas, wala na kaming commission ng baklas na lang kami, hindi commission ng election. Tama na yung sapat na lang, yung unang araw na baklas kami, yung susunod, sulat na lang. Sila magbaklas, sila kabit ng kabit dyan eh. Di ba? Ang hirap din kung magbaklas, nakita nyo ba yung mga pinagkakabit? Pero may isang paratilis taga dito sa bandang north eh. Kung makapagkabit ng tarpaulin, talaga namang wagas ng kawad na ginamit. Pagkatapos po ng baklas, operation sulat na lang kami sa kanila. Nakalagay sa Republic Act 9006. Pagka ang material ay illegal o yung ginamit na material ay hindi sa tama o illegally posted campaign materials siya, susulatan ng COMELEC, bibigyan ng 3 araw para ipatanggal at pagkatapos ay kung hindi tinanggal, kakasuhan namin. Sa ngayon, natanggap na ng 7 party list group at 5 senador ang notice of removal. Pero hinintay pa ang pagtalima ng iba pang binigyan ng sulat. Jose Robert Inventor, RNG News.